today, akit tayo ng Baguio. So, na full charge ko tong Tesla kahapon. So, 100% battery tayo ngayon. Estimated range is 562 kilometers. Magmula dito sa bahay namin, Baguio is around 240 kilometers. Total of 500 kilometers, bali ka na. Kasama na din yung pasyal around Baguio City. This is our Tesla's first long drive para matest na rin natin yung actual range niya. Time check, it's 5:06 a.m. Sabi dito sa maps, we'll arrive in Baguio with 45% charge pa. We'll see kung gaano ka-accurate yan, so let's go. Iingalin. We're here at Petron Lakeshore. Stop over muna kami. Okay, so far we have traveled around 64 kilometers for almost 1 hour na. At nabawasan na tayo ng 9% sa battery natin. So, tara na ulit. Dumating na tayo dito sa may Petron, sa may TPLX. Bibili lang kami ng snacks ng mga bata. At mag-stretching muna since mahaba itong TPLX. So far, we consume 21% of our battery. Medyo malumog pa naman sa NLEX, so mabilis lang talaga yung biyahe. So, tara na ulit. We are traversing TPLX. Ito na yata yung pinaka-boring stretch ng highway dito sa Pilipinas. TPLX is 90 kilometers long. Tapos iisa lang yata yung gas station dito. So, hindi ka masyado makakapag-stop over. Dito nyo masusulit yung autopilot since makakapag-relax ka while cruising along. Ayun, dito na tayo sa Shell Rosario. So meron ditong Shell Recharge, pero hindi tayo magcha-charge. Yan. Stop over lang kasi iihi. Time check, it's almost 8 a.m. So far, nakakonsume na tayo ng 36% ng battery natin.
Aakyat tayo ng Baguio via Marcos Highway. Since yung destination natin is closer to Marcos Highway than sa Cannon Road. We are averaging around 7 kilometers per kilowatt hour. So sobrang tipid talaga ng Tesla pag sa mga highway. But, paakyat tayo ngayon. So sure ako na magdadrop yan significantly. So tapos na kaming mag-stretching. Akyat na tayo. Let's go! By the way, dito sa Kia Baguio, meron silang dalawang 120 kilowatts na fast charger. So kung nagmamadali kayo, pwede kayo dun. Okay, so from Shell Rosario to Pinewoods Golf and Country Club, 46 kilometers lang yun. But we consume 21% ng battery namin. So malakas talaga ang consumption basta akyatan. Samahan mo pa ng heavy traffic. Hindi na, order na kayo. Okay, so paalis na kami ng Pinewoods. Yan, so ang state of charge natin now is ayan, 43% or itong range pa yan, 242 kilometers. Yan. So ito yung average consumption is 184 watt-hour per kilometer. So consume natin na energy is 44.1 kilowatt-hour total packet dito sa Baguio. Ang na-travel nating distance from Bulacan to Pinewoods Country Club is 240 kilometers and almost 4 hours na biyahe. Yan. So ngayon pupunta kaming Camjanhay. Iniisip ko pa kung mag-charge kami after dun or bababa na kami diretso. Yes, 43%. Okay, let's go. Pasok, sikat. Okay.
Oh, akit muna kayo doon habang tayo ay nagcha-charge. So, ayun guys, dito tayo sa Camp John Hay sa Easy Mobility. 22 kilowatts na charger. So, charge muna tayo kahit mga 500 pesos bago tayo mag-ikot-ikot. Ayan. So, our SOC is 38% right now. Bumawas tayo ng 5% kanina coming from Pinewoods to Camp John Hay. Wala talaga sa plano na mag-charge kami, pero since mamamasyal pa kami rito sa park, edi mag-charge na rin tayo. At for additional peace of mind na rin, since Saturday ngayon, baka sobrang traffic na naman pa uwi. So yan, lapit na. Paabutin ko lang ng mga 55-56%. So yan, 55% na. Ubusin ko lang yung binayad kong 500 pesos. Top up tayo ng mga 16-17 kilowatt siguro bago bumaba ng Baguio. Kasi maganda yung location dito nung ano. Kasi malapit na to dun sa park, Camp John Hay. So nakapag-charge kami for 1.5 hours. Sabi ni Manong guard, lagi daw punuan dito. So swerte lang kami at nakapag-charge kami kaagad. Kaya plan your trips ahead dahil hindi laging walang pila dito. So guys, paalis na kami ngayon dito sa Techno Hub. Our battery is 56%. And according dito sa Tesla map, makakauwi kami ng Bulacan with 25% battery charge pa. Okay, 30% lang daw yung mababawas sa battery, pababa hanggang Bulacan. So let's see kung totoo yan. For the meantime, bili muna kami dito ng gulay, pampasalubong. At bumuhos pa nga ang malakas na ulan. Kaya ayan, sobrang foggy ngayon. Sana lang hindi low visibility. Kundi ang hirap bumaba nito. So, tama na. Let's go! Ayan, so pagdating dito sa area na ito, wala namang ulan. Ayun. So, tuloy natin yung biyahe natin. So, we're here now at Shell Rosario. Nakababa na tayo from Baguio. State of charge is still 56%. So, umalis tayo ng Baguio ng
56%, nakababa tayo dito na 56% pa rin. Salamat sa regenerative braking at nakapag-charge pa tayo ng 5%. So, tara na. Diretso na tayo Bulacan. Hindi na kami mag-stop over. Yung, finally, nakauwi din kami. This is the first time na nagbalikan kami from Baguio. Usually, nagstay talaga kami overnight. At pag may mga holidays, mas mahaba pa minsan. Para kasi masulit yung stay, since medyo mahaba din yung biyahe. At the same time, mahal din yung gas or diesel. For this entire trip, our average consumption is 152 watt-hour per kilometer, or 6.6 kilometer per kilowatt-hour. We consume 74.2 kilowatt-hour, and the battery of Tesla is around 88 kilowatt-hour. So technically, kaya ni Tesla ng round trip without charging. May matitira pa dapat na 10 to 15% na battery kung hindi kami nag-charge kanina bago bumaba. Pero syempre, hindi advisable na sagarin yung battery na madrain. Kaya if you have a chance, mag-charge pa rin kayo, kahit konti lang. Note ko lang din na from Camp Janhay until our house, we only consume around 26 kilowatt-hour ng battery. And our average consumption is 9.2 kilometer per kilowatt-hour. So around 30% lang ng battery na consume namin for the entire trip pababa from Baguio. So to summarize, kaya ng Tesla YL na magbalikan from Baguio and travel around 500 kilometers without charging. So ayun lang guys, thank you so much for watching and sana mag-subscribe kayo sa akin. Again, thank you and see you on the next vlog.